Magandang araw o gabi sa mga tagapakinig o sino mang napadpad sa channel na ito. Tuloy po kayo dito sa Sansandali at samahan ako. Ako po ang inyong lingkod, si Rebecca T. Año Nuevo. Ang pamagat ng aking ibabahagi sa pagkakataong ito ay Pebrero at pinabili lang ng suka. Una, dahil Valentine's Day ang isa sa popular na okasyon para sa mga Filipino sa tuwing Pebrero. May kani-kanyang selebrasyon para sa pre-Valentine, Valentine, at post-Valentine, anuman ang papel mo sa buhay ng iyong mahal. Sa karaniwan ay gumon ang publiko sa komersyo ng bulaklak, tsokolate, at sari-saring regalo para lang ipagdiwang ang araw ng mga puso. Gayunpaman, dahil sa mahal ng mga bilihin sa kasalukuyan at bihirang-bihira akong magawi sa mall, hindi ko naramdaman ang pagkaaligaga o anxiety ng mga tao, anuman ang estado ng kanilang relasyon mula sa pagiging single hanggang in a complicated relationship. Kung babad kayo sa social media, malamang ay alam na ninyo ang sukatan ng pagmamahal ng inyong mga kinatawan sa Kongreso bago magsara ang huling sesyon ng mababang kapulungan nitong nakaraang Kongreso. 215 kongresista ang pumirma pabor sa impeachment ng Vice-Presidente na inihalal ng 32 milyong Filipino. Ang sabi nila, upang ipangatwira ng pagpapasya. Sila ay pumirma dahil nais nilang mabigyan sila ng budget ng may hawak ng pera para may maiabot na ayuda at maisakatuparang mga proyekto para sa kanilang nasasakupan. Ganyan ang walang kagatol-gatol, walang kakurap-kurap na deklarasyon ng pagmamahal ng mga mangingibig ng bayan na naghihintay ng ating masigabong palakpakan. Itabi muna natin ang mga Don Juan. Gaano ang katotohanan sa kanilang pahayag ng pag-ibig sa bayan? Hayaan niyo munang banggitin ko ang isang dapat isaalang-alang. Higit sa paboritong Valentine's Day, ang buwan ng Pebrero ay ipinagdiriwang din bilang National Arts Month o buwan ng mga sining. Kaysa sumuot sa komersyong mga pang-aliw, mas kapaki-pakinabang nagugulin ang pagkakataon para itanghal at paalabin ang mga sining at ang mga angking talino ng mga kabataan at ang mga kulturang pamana ng lahi sa iba't ibang bahagi sa loob at labas ng bansa. Ito ang magandang mukha ng Pebrero. Ang kabilang mukha na hindi gaanong alam ng marami ay malungkot na yugto sa ating kasaysayan na nangyari sa bungad pangalang ng buwan. Hindi ito malarosas na panahon para sa ating mga ninuno. Ika-4 ng Pebrero, taong 1899, nang sumiklab ang digmaan na binansagang Philippine-American War na hindi tinalakay o hindi gaanong tinatalakay magpahanggang ngayon, kundi man sadyang natabunan sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga publikong paaralan. Wala akong maalala na itinuro ito sa amin noon, sa high school man o sa kolehiyo. Ang una kong kamalayan tungkol dito ay nang mabasa ko ang The History of the Burgess ni Hilda Cordero Fernando. Parang coffee table size ang libro. At may mahuhusay na ilustrasyon. Dito ay naitala ang nakapanlulunos na karanasan ng ating mga ninuno mula sa kamay ng mga Amerikano. Hindi maliit ang naging casualty ng digmaang 3 taon ang itinagal mula 1899 hanggang 1902, lalo na sa hanay ng mga sibilyan. Tinatayang mula 200,000 hanggang
mahigit 1 milyong mamamayan ang namatay dahil na rin sa kaakibat na mabibigat na konsekwensya ng digmaan tulad ng malawak na kagutuman, mga sakit at mga pang-aabuso na nagawa ng mga aktor dito. May mga ulat na 20,000 mga kawal na Filipino ang nasawi sa pakikipaglaban at 4,200 mga sundalong Amerikano ang napaslang. Kasama dito ang 1,500 Amerikanong sundalong napatay sa mismong pakikidigma. Sa kalaunan, ang digmaan ay mauuwi sa pananakop at pag-iral ng bagong mananakop. Kahit makatlong bahagdan lamang ang direktang pamamahala ng mga banyagang mulang Estados Unidos kung ikukumpara sa mahigit 300 taong pananakop ng Espanya, ang epekto ng panggigiyagis sa kamalayan ng mga Filipino ay lubhang malubha. Hanggang ngayon ay pinagdudusahan natin ito sa klase ng pag-iisip na hindi makalaya sa tanikala ng mananakop. Malalaman ko sa pakikinig at pagbabasa mula sa mga scholar ng kasaysayan na pati ang katutubong paniniwala sa aswang at mga nilalang ng kadiliman ay gagamitin ng Amerika sa kanilang mga counter-insurgency operation. Ipinakalat ang mga bali-balitang may mga aswang na sumasalakay pagdating ng kadiliman, kaya't nakatimbuwang kinabukasan ng umaga ang mga bangkay na wakwak ang katawan. Sa katotohanan ay bangkay iyon ng mga rebelde na sa iba't ibang panig ng bansa ay patuloy na nakipaglaban at tumutol sa kapangyarihan ng dayuhang mananakop. Hindi nakaligtas sa pamosong Amerikanong autor ang nobelistang si Mark Twain na batikan sa estilo ng pagpapatawa ang naging pakana ng kanyang bansa. Ang sanaysay na may pamagat na "To the person sitting in darkness" ay itinuturing na isa sa pinakamatalas na pagtuligsa at pang-uusig sa dalawang mukha ng imperialismong ipinataw ng mga makapangyarihang bansa, partikular ang gobyernong Amerika sa mga bansang sinakop kasama na ang Pilipinas. Sa maanghang na himig ng pagpapatawa, ipinahayag ng autor ang tunay na intensyon ng mananakop. Sa isang banda ay naglalahad ng pagtulong at pagbubukas palad. Sa kabilang banda ay nananakmal, naniniil at pumupugto ng buhay at karapatan ng mamamayan. Tungkol sa benevolent assimilation ay ito ang kanyang paglalarawan. Sabi niya, "We have pacified some thousands of the islanders and buried them, destroyed their fields, burned their villages, and turned their widows and orphans out of doors, furnished heartbreak by exile to some dozens of disagreeable patriots, subjugated the remaining 10 millions by benevolent assimilation, which is the pious new name of the musket." Ang tawag niya sa grasyang dala ng Amerika at mga mananakop: love, justice, gentleness, Christianity, protection of the weak, temperance, law and order, liberty, equality, honorable dealing, mercy, and education. Sa panahon ng kasalukuyang mundo, parang Hallmark card o door-to-door delivery ng pumpon ng bulaklak na may kasamang paid harana ang handog ng Amerika, tagapagligtas sa mga mananakop, gayong isa rin palang halimaw ng mananakop. Sabi ni Twain, "There must be two Americas, one that sets
the captive free, and one that takes a once captive's new freedom away from him, and picks a quarrel with him with nothing to found it on, then kills him to get his land. Ganoon ang ginawa ng bagong mananakop sa atin. Iniligtas tayo mula sa kuko ng Espanya upang hablutin o bawiin din kaagad ng walang pakundangan ang sang-iglap na kalayaan. Kung kaya, sa buong panahong iyon ng bagong mananakop hanggang pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalasapin ng isang henerasyon ng ating mamamayan ang puwersa ng Amerikanisasyon na nakabalot na regalo sa anyo ng demokrasya, pagbabago, edukasyon at pag-unlad, samantalang sukdulan ang pagsalakay sa ating kaluluwa. Sa panahon ng pananakop ng Amerika, ipinakilala at itinuro ang Ingles bilang wika ng kapangyarihang humalili sa Espanyol, samantalang nakikipagtagisan ang Tagalog bilang wika ng revolusyon ni na Andres Bonifacio. Kumbaga ay bagong putahe ang inihain sa hapag at ipinangakit sa mga Filipino. Wala tayong kamuwang-muwang na sa pag-aaral at pagyakap sa wika ng Baniaga at lubos na pagpapaubaya sa tila grasyang kaloob, hindi natin namalayan ang paglukob, ang possession, kung baga ay demonic possession, ang pagsapi ng masamang espiritu. Hindi lang bagong wika ang ating natutuhan, nalagay din tayo sa panganib ng kolonyal na pag-iisip na sa malaon ay nagpakilala sa ating sarili bilang pinakamahigpit na kaaway natin. Tayo laban sa sarili bilang mga Filipino na sa katotohanan ay mayaman sa mga wika at biniyayaan ng sari-saring katutubong kultura. Bukod sa pagtuturo ng Ingles ng mga gurong Thomasites, ang Amerika bilang bansang mananakop ay nagpatayo ng mga publikong paaralan, mga daan at tulay, pati mga ospital. Nabuksan ang merkado at nabigyan ng oportunidad ang mga produkto ng bansa tulad ng asukal, tobacco o tabako at niyog na makarating sa Amerika na sa unang tingin ay mabuti. Pero naging dahilan din sa malaon para umasa tayo ng malubha sa mananakop na bansa. Sa pamamagitan ng Jones Law ng 1916, itinatag ang sistema ng pamahalaan na may batasang tinatawag natin ngayon bilang Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Tayo ang kasalukuyang saksi kung ang uri ng ating mga mambabatas, silang inaasahang gumawa ng batas, ay sumusuway sa batas, mangmang sa batas, o nagpapamudmod ng ayuda, lalo na't panahon ng kampanya sa eleksyon, gayong hindi nila ito trabaho, ay mabuting bunga ng pamana sa atin ng Amerika. May malalim na itinanim kung baga sa microchip sa ating panahon ang impluwensya ng pananakop ng Amerika, lalo na sa ating pag-iisip. Kung pakikinggan nating maigi ang mga pahayag ng mga namumuno sa institusyon ng militar at ng nakapwesto sa palasyo, hindi pa nila naiwaksi ang pagiging kolonyal kahit mahigit 1 siglo na ang nakaraan. Parang walang puwang ang karangalan sa tuwing ipinipilit natin ang pagtangkilik, pagtingala, at pinakamalala ang pagmamakaawa, halos, o pag-amot sa habag at atensyon ng Amerika. Idaragdag ko sa tatak ng Pebrero, bagamat
na wala na sa marami ang pagpapahalaga dito o ang sentimiento. Ang naganap na people power sa EDSA noong 1986 para patalsikin ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na namuno sa loob ng mahigit 20 taon bilang Pangulo. 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang magtapos ako sa kolehiyo. Nang mangyari iyon, nakikinig kami sa Radio Veritas noon at sa panawagan ni Cardinal Sin ay nagsilabasan ng mga tao at dumagsa sa EDSA upang samahan ang mga sundalong nagtakwil sa panunungkulan ng matandang Marcos. Mga karaniwang mamamayan ang nagtipon-tipon doon. Ang mga taong simbahan mula sa aming parokya, kasama na ang aking ama at ang mga kagrupo sa parokya ng simbahan, ay nagkaisang sumama sa payapang pag-aaklas. Ang mga nanay na naiwan sa bahay ang naghanda ng kanilang pagkain at inumin. Naalala kong nagdeklara pa ng curfew ang Malacanang, pero nagtawanan lang ang mga tao at hindi umalis. Noong may lambong pa ang pagtanaw ko sa yugtong ito ng kasaysayan, tunay na kabigha-bighani ang mga larawan ng nagkakaisang mamamayan na nagpapalitan ng pagkain, tubig, bulaklak, panalangin, at pagyakap sa gitna ng hindi malamang kahihinatnan ng panawagang bumabana ang nakaluklok sa pwesto. Hindi pa nakasaksi ang mundo ng ganoon. Sa malaon, sa muling pagbabalik tanaw sa tampok na pangyayaring ito sa kasaysayan, pagkatapos ng mahigit 3 dekada at mga pamumunong nagpalit lamang ng mukha, ngunit nagpatuloy sa sistema ng korupsyon at pagsasamantala ng mga nakaupo, malinaw na ang tagumpay ng EDSA sa isang banda ay mula sa di matatawarang pag-iisang lakas ng taong bayan, at sa kabilang banda ay dahil sa di maikakailang impluwensya ng Amerika. Sa pagsasali ng kapangyarihan mula sa pabagsak na diktador patungo kay Corazon Aquino, ang balo ng pinaslang na senador na si Benigno Aquino Jr. at itinuring na simbolo ng demokrasya sa bansa. Pasintabi sa kanyang mga tagahanga magpahanggang ngayon, malaking kasawian ng puso ang mamulat na sa kabila ng bukod tanging pagkakataong magdulot ng pagbabago ang kanyang liderato, ang patuloy na nagtamasa ng kayamanan ng bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ang hanay pa rin ng oligarkiya, samantalang ang malaking bahagi ng mamamayan ay nanatiling lugmok sa kahirapan at patuloy na binubusabos ng nasa kapangyarihan. Ngayon ay panahon na muli ng eleksyon at nagsimula na ang kampanya. Paano natin gagamitin ang pagkakataon na bawiin ang kapangyarihang muli lang nadaman ng mamamayan nang maluklok sa kapangyarihan, hindi inaasahan ng mga umiiral ang bugoy ng Mindanao, nagmumura, kaaway ng mga drug lord at kriminal, at laging binabansagan bilang mamamatay tao at misogynist ng kanyang mga kritiko sa loob at labas ng bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ay patuloy na minamahal at pinasasalamatan ng karaniwang mamamayang nakaramdam ng taos na paglilingkod at pagtatanggol ng nasa pwesto. Sa kabilang banda, nagpatama ang kasalukuyang pinuno sa palasyo. May mga kandidato, sabi niya, parang pinabili lang ng suka at nagkaroon na ng certificate of candidacy. Nagreklamo na nga ang isa kong kaibigan dahil ang eksaktong namutawi sa bibig ng presidente ay ito. May mga kandidato parang pinag-deliver lang ng suka. Una,
ay nabulabog ang idioma o ang pamilyar na kasabihan na ang pahiwatig ay pangmamaliit sa kakayahan ng itinuturing na walang alam, walang muwang, walang karanasan, hindi nakaabot sa pamantayan o standard, maliit na tao. Pangalawa, sabi nga ng aking kaibigan, bakit mamaliitin o i-echapuera ang mga karaniwang nagtatrabaho ng marangal at walang ginugulangan, walang ninanakawan? Ilang beses nating nababasa sa social media at sa iba pang forum ang pang-iinsulto sa mga botante. Dahil sa kalamidad na idinulot ng unit team, sabi ng mga nagtatawa, napatunayan ang kabobohan ng mga Pilipino. Mayroon ding viral na isinulat ang isang dating senador. Sabi niya, sa umpisa pa lang ng pahayag, the best evidence of our political system's desperate bankruptcy is the proliferation of actors, actresses, and comedians dominating our legislative and executive branches, including the local government units. The enactment of laws and their implementations are now being entrusted to some people who never studied law or public administration. Tulad ng inaasahan, tutukuyin niya ang hindi ilang pangalan mula sa entertainment industry pati sa sports na kung bakit ibinoboto ng tao gayong walang alam at paghahanda sa paggawa ng batas. Binanggit din niya ang maniningning na pangalan ng mga abogado sa Senado. Paano silang mag-uusap at magtatalo tungkol sa batas? Ang problema ko sa ganitong pagtingin ay pareho sa pag-igtad ko sa tuwing binabansagang bobo ang mga botante ng matatalino, edukado at nakaaangat sa estado sa buhay. Bagamat magkaiba ang tinutukoy, ang mga botante at ang kanilang ibinoboto, pinagtatagpo sila ng pananaw na nakatataas ng di hamak ang tumatanaw. Sinusukat sila ng nanunukat na tila angat na angat ang kinalalagyan kaysa sa kanila. Ang ganitong pananaw ay hindi iba sa mga prehuwisyong dala-dala ng bawat isa sa atin. May basehan ba ang ganitong prehuwisyo o prejudice? Una, nabobo ang mga botante. Pangalawa, nabobo ang mga artista, etc. Nang manalo ba ang unit team, ito ay dahil sa kabobohan ng masa na hindi pinili sa halip ang ibang mga umaasa. Ang masama sa pang-uupasala ay ang parikalang kakabit nito. Minamaliit ng mga nanliligaw ng boto ang mga boboto. Kung baga ay parang ganito kung pisikal ang panukat na gagamitin ng manliligaw. Ang pangit-pangit mo, pero pagsisilbihan kita. Sana ay ibigin mo ako. Alam natin ang malimit kinahihinatnan sa realidad man o sa ilusyon. Hindi tinupad ng nanunuyo ang kanyang pangako sa sinusuyo. Kung tutuusin sa hinaba-haba ng kasaysayan ng publiko, serbisyo o serbisyo publiko, mas marami ang mga edukado at nakapag-aral sa mga pangunahing universidad sa lokal at sa ibang bansa, ang namuno sa gobyerno sa iba't ibang panahon. Natalamak ang korupsyon at pagsasamantala sa taong bayan at sa kaban ng bayan ay dahil na rin sa mga pagpapasya ng sabi marurunong, matatalino, mga mataas ang pinag-aralan. Hindi kabobohan o kakulangan sa edukasyon, kung gayon ang problema ng lipunan. Ang totoong problema ay dahil higit ang ganid at taksil kaysa mga pinunong sumumpang tutupad sa pangako ng tapat at taos na serbisyo publiko. Pinakamalaking bigasan ang kaba ng bayan para sa mga inuluklok sa kapangyarihan. Pero wala pala sa loob
ang paglilingkod at pananagutan sa tiwalang ipinahiram ng mamamayan. Madaling usapan, malinaw at praktikal na gabay ang ibinibigay ng dating Pangulong Duterte sa pagpili ng iboboto. Sabi niya, kung mas mababa ngayon ang presyo ng bigas, iboto natin ang mga kandidato ng kasalukuyang presidente. Kung mas madali ang maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, doon kayo sa kanya. Pangatlo, kung sa panahon ngayon, kampante ka na maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan ang Pangulo. Ang kandidato ng Pangulo, piliin mo ang mga kandidato niya. Ganoon kasimple, ganoon kapraktikal. Sabi nga, common sense na pamantayan. Cuentas claras. Sabi nga, ang inihahain niya sa taong bayan. Anong ibig sabihin nito? Sa pagpili ng iboboto, ang record ng gawa, hindi ngawa, hindi bunganga ang dapat sukatin ng mamamayan. Ang performance record ang dapat usisain at tunghayan. Bilang mambabatas, ano ang kanyang naipasang mga batas na siya ang pangunahing autor na naging kapaki-pakinabang sa mamamayan. Marami sa mga tumatakbo ay pabalik-balik, paulit-ulit, papalit-palit lamang sa iba pang kaanak na pinatakbo. Sa hanay ng mga senador, halimbawa, ano-ano ang mga batas na maikakabit natin agad-agad. Halimbawa, sa mga pangalan ng artista o ng atleta nang hindi natin unang maiisip ang kanilang pinanggalingan bilang mga artista o atleta. Panahon na para bigyang wakas ang kasukasukang pagtawid sa kabilang bakod ng mga kandidato. Depende sa kung sino ang nakaupo. Kung record at record din lang, tingnan natin. Tutal ay madali namang hanapin sa internet. Kung ang mga kagalang-galang na kumakandidato sa ilalim ng bandila ng nagpapabili ng suka ay consistent o baligtad ang pahayag ukol sa nakaupo sa palasyo. Marami sa kanila ang nangunguna sa pagbatikos noon at ngayon ay kaalyado, kayakap, nagngingitian sama-sama. Paano ito nasisikmura ng mga politiko? Kaya walang dangal ang turing ng tao sa mga nasa politika dahil nagpapalit sila ng kulay na parang tahimik na pagbabalat ng mangga. Alam nyo, idadagdag ko, naisip ko lang ngayon, idadagdag ko doon sa pamantayan ng Pangulong Duterte. Praktikal. Sa mga tumatakbo ngayon at nangangampanya para muling makabalik sa kanilang pwesto, sino ang may hiya? Naalala ko yung sinabi ng aking inang. Kung meron ka mang hahanapin, sabi niya sa aming mga apo, kung meron kayong hahanapin na makakatuwang sa buhay, maghanap kayo ng may hiya. May hiya. Kung tamad yan, maghahanap yan ng trabaho, magsisikap. Kung mahirap yan, magsisikap para umasenso sa buhay. May hiya. Sino sa mga tumatakbo sa kasalukuyan ang masasabi nating may hiya? Sa kabilang banda, maaari kong sabihin, ang magandang balita para sa mga taong pinabili lang ng suka
Alam nilang walang tama sa pahayag na pinadeliver lang ng suka, pero parang may tama ang nagsalita. May tama na ibig sabihin ay mali. Para sa publiko, huwag tayong maging malupit sa sarili. Tandaan natin, ang mamamayan sa oras ng eleksyon ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang. Ito ang panahon ng pagbawi sa kapangyarihang nasa kamay natin bago pa ang sino mang politiko na pinahihiram at pinaglalagakan natin ng tiwala. Ito ang panahon para patunayan sa sarili at sa mga nanduduro sa maliliit na hindi ang bobo ang bumoboto, hindi bobo ang bumoboto, kundi taksil at magnanakaw ang tumatalikod sa pangako sa taong bayan para makuha ang kanilang boto. Bawiin natin ang kapangyarihan sa may kapangyarihan nang makita nila ang hinahanap. Ang kapangyarihan, tandaan natin, ay mula sa atin, mula sa taong bayan. Ipinahiram lang natin ang kapangyarihan. May takdang oras at binabawi din natin ito pagdating ng araw. Kung sa pagtitimbang din natin ay maliwanag na may kulang dahil may mga mandurugas. Sa aking pagwawakas, nais kong ihandog ang isang tula. Hindi pa ito nalalathala, pero nasa aking isang koleksyon. Tamang-tama, kasi eleksyon na naman. Narito ang tula. Kredo ng boboto. Sumasampalataya ako sa kapangyarihan ng aking iisang boto. Isang pirasong papel na dinidiyos ng mga nagnanais na sila ang aking iboto. Balotang tagapaglikha ng langit at lupa sa sariling bayan, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Bumubuot, nagwawasak, nagtitipon at naghahati ng magpapamilya, ng mga estranghero't biglay karamay. Sumasampalataya ako sa kapangyarihan ng sariling pagpapasya, sa kapangyarihan ng utak at pagdamdam, sa kapangyarihan ng pagbasa at pagtimbang sa katotohanan at kababalaghan, paninira't pagbatikos sa isa't isa ng magkakalaban. Sumasampalataya ako sa Diyos ng sanlibutan. Diyos mulang Diyos, liwanag mulang liwanag. Totoong Diyos mula sa totoong Diyos. Hindi ng mga nagpapadulas, hindi ng mga nagpapakinis, hindi ng mga sanga-sanga ang dila, hindi ng mga humuhusga, higit pa sa Diyos. Dahil sa aking balota ay malilikha ang lahat ng bagay. Matutupad ang pangarap ng maliliit na mamamayan, ng mahihirap, ng malimit ay napapabayaan at madaling itakwil at kalimutan. Sumasampalataya ako sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang pagpapasya, sa kanilang mata at tainga. Sumasampalataya ako sa kanilang paninindigan. Sumasampalataya ako sa kanilang malayang pagkuro, sa matalas na di paglimot sa mga taos na naglingkod at kumilos, samantalang sinusukat ang di naibalik ng mga mataginting ang pananalita at angas. Sumasampalataya ako sa bisa ng sumpak. Sumasampalataya ako sa magiting na taong simbahan. Sumasampalataya akong magpapastol muli, ang mga pastol bilang pastol na naghahanap at kumikilala sa mga naliligaw, at hindi nagbubulid para sila ay lumayo at lumisan. Nagiging langit ang impyerno sa panahon ng kampanya. Nagiging pantas at banal ang maiigting ang tinig. Sumasampalataya ako sa bayang
magpapabinyag sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sumasampalataya ako sa kamatayan at muling pagkabuhay ng lupang sinilangan. Sumasampalataya ako sa di maipaliliwanag ng matatapang magdunong-dunungan. Sumasampalataya ako sa iisang balota, nililibak ng di kapanalig, ay ninanasa din pala. Daghang salamat sa tanan. Rebecca T. Año Nuevo ang inyong lingkod, Filipino para sa wika, para sa bandila, para sa kapwa at sa Diyos. Hanggang sa muli, dito sa munti, ngunit malayang puwang ng sandali.